Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Good morning po sa inyong lahat. Kamusta po kayo diyan? Magandang umaga po kung nasan pa po kayo ngayon, no? Sa mga kababayan, may matinding ngayon diyan sa Senado. Tanong, no? Sino ang tunay na dahilan ng kaguluhan? Serbisyo ba sa bayan o political loyalty na nauuna kaysa sa katotohanan? Truth bomb. Ayon kay Attorney Salvador Panelo, hindi raw dapat nagkakagulo ang Senado kung tapat lang sa sinumpaang tungkulin ang mga senador. Pero ang tanong, bakit tila mas nangingibabaw ang partido kaysa sa prinsipyo? At dito nagsisimula ang mainit na usapan mga kaibigan. Mga kababayan, hindi ito simpleng bangayan sa loob ng Senado. Ito ay direktang usapin ng buwis ng taong bayan, kapangyarihang ipinagkatiwala ng masa at sistemang dapat sana ay patas at makatarungan. Sabi nga ni Attorney Salpanelo, kung ang mga senador ay magiging loyal sa kanilang oath of office, hindi susunod sa partido o alyansa, magiging matuwid ang Senado. Pero anong nangyayari sa ngayon? Majority versus minority politics, botohan base sa alyansa. At minsan hindi na malinaw kung conscience vote pa ba o coalition vote. Kaya ang resulta, gulo, ingay, at kawalan ng tiwala ng publiko mga kaibigan. No? So mga kababayan, ito ang sentro ng issue. Sa prinsipyo ng constitutional democracy, ang senador ay inihalal ng bayan, may tungkuling magdesisyon base sa public interest, hindi dapat hostage ng political party mga kaibigan. So pero ayon kay Attorney Sal Panelo, ang problema ngayon ay ito. Pinasok ng politika ang dapat neutral na deliberation. At dito lumalabas ang real conflict. Kapag sumunod ang partido, nawawala ang independence mga kaibigan. Kapag sumunod naman sa conscience, napupunta sa internal conflict ng bloke, ng block, political block mga kaibigan, no? Okay, kaya ang tanong, nasaan ang tunay na accountability? Kung ang bawat boto ay dictated ng party alignment, alliances, political survival, then ang Senado becomes not a deliberative chamber but a political battleground. At doon mga kababayan, nawawala ang essence ng check and balance. Mga kaibigan, diretsahan tayo. Kung ang trabaho ng senador ay manumpa sa bayan, magdesisyon para sa tao, at hindi para sa grupo, bakit parang mas nangingibabaw, mga kaibigan, ang political backroom deals at strategic voting? Mga kababayan, hindi ito simpleng internal politics lamang. Ito ay usapin ng integridad ng institusyon, tiwala ng publiko, at direksyon ng demokrasya mga kaibigan. At kung ang sistema ay patuloy na hinahawakan ng political calculation kaysa prinsipyo, walang senado na matatawag na tunay na independent. Mga kababayan, dagdagan pa natin ang lalim ng usapan natin ngayon kasi nag enjoy pa ako eh. Kapag sinabi nating politika ang nagpasimuno ng kaguluhan, hindi ito simpleng akusasyon lang. Ito ay pattern na paulit-ulit nating nakikita sa loob ng institusyon. Dahil sa totoo lang, ang Senado ay hindi na lang basta deliberative body. Ito ay naging arena ng power blocks. At sa ganitong setup, ang nangyayari ay ang mga issue hindi na sinusuri sa ano ang tama, kundi sa ano ang posisyon ng grupo at sino ang makikinabang sa boto. No? Kaya kahit gaano kalinaw ang argumento ng isang panig, kung hindi ito aligned sa political line, automatic na nagiging minority voice na lang sila. No? Ang mga kababayan, ang mas masakit dito,
hindi na lang hindi na lamang ito simpleng disagreement. Ito ay nagiging strategic voting, black loyalty, at institutional bargaining. Kaya minsan ang tanong ng taong bayan, bakit parang laging nag-aaway? Bakit laging may kaguluhan? Bakit parang walang napagkakasunduan, mga kaibigan, no? Talaga naman. Simple lang ang sagot. Dahil ang proseso mismo ay nahahati na ng politika bago pa man magsimula ang debate. O kung babasahin natin ng maigi ang sinabi ni Attorney Sal Panelo, hindi lang niya sinisisi ang mga individual. Ang pinupunto niya ay ang sistema. Kapag ang butuhan ay dictated ng allegiance, nawawala ang independence of judgment. At ang conscience vote ay nagiging jury na lang. Kaya ang resulta, hindi na mahalaga kung ano ang tama, mga kaibigan. Ang mahalaga ay kung sino ang kasama sa decision table. Kaya napakalakas ng loob ng Tulfo, no? Kaya bang magsalita, no? Bibit-biting ko yan. Kukwelyuhan ko 'yan, aarestuhin ko 'yan, papaalisin ko 'yan sa Senado, walang ya 'yan, 'di ba? O ngayon talagang at dito ngayon papasok ang critical na thinking natin, 'no? Pinaka-critical na tanong, mga kaibigan, 'no? Kung ang Senado ay nahahati pa man, bago pa man bumoto, may genuine deliberation pa ba talaga? Parang wala na, mga kaibigan, 'no? Ano sa tingin niyo? Mag-comment po kayo diyan sa ibaba. Lalong-lalo na kung galit po kayo kay Erwin Tulfo, lintik na 'yan, 'di ba? Napaka minsan natatawa na lang tayo, natutuwa at minsan naiinis. O ang lahat ba ay pre-arranged? Dun sa lounge nagmi-meeting sila, et cetera, umiinom, politically filtered at strategically aligned, mga kaibigan, 'no? Nako po. Ay nako talaga. Oh, mga kababayan, na dito nagiging malinaw kung bakit sinasabi ng ilan na ang problema ay hindi lang mga senador, kundi ang sistema ng politika na umiikot sa kanila, mga kaibigan, no? Nako po, talaga namang sa dulo, simple ang tanong natin, kung aalisin ang politika sa Senado, mas magiging maayos ba ang sistema? Question mark. O ito ba ang realidad na ang politika ay hindi na maalis dahil dito na mismo ang sistema? Mga kababayan, ang sinabi ni Attorney Sal Panelo ay hindi lang opinyon. Ito ang hamon sa buong institusyon, ha? At ang tanong na iiwan natin ngayon, sino ba talaga ang sinusunod ng mga halal na opisyal? Ang bayan o ang politika? Mga kababayan, sa mundo kung saan ang ingay ay mas malakas kaysa katotohanan, kailangan natin ng mas matapang na paghimay sa issue. Sumali na sa ating channel membership sa hashtag #WalkWithLan para sa tuloy-tuloy na deep analysis. Walang kinikilingan at walang takot na pagbubunyag. Target natin, mga kaibigan, ang 100,000 subscribers. Magto 22,000 subscribers na po tayo. Maraming salamat. Hindi lang bilang numero, kundi bilang lakas ng komunidad na naghahanap ng katotohanan. Maraming salamat sa suporta. Hanggang sa susunod na mainit na talakayan, ang katotohanan hindi dapat tinatago at ibinibunyag, no? Mabuhay ka, Senador Rodante Marcoleta. Mabuhay ka, Senate President Alan Peter Cayetano. Amy Marcos. Okay, sino pa? Lauren Ligarda, Robin Padilla, siyempre ang chairperson ng Blue Ribbon, Pia Cayetano, Ay naku, kalimutan na po natin ang Erwin Tulfo at Raffy Tulfo, mga kaibigan, parang awa niyo na. Salamat po, mabuhay po ang Pilipinas.